Mag-subscribe para sa mga pinakabagong update. Kabanata 16. Palad. Bulong ni Levi. Ang Wesley sa kanyang likuran ay humakbang pasulong at sinampal ang mukha ni Boyd Chingyo ng isang sampal. Kaagad, hinayla si Boyd Chingyo 7 o 8 metro ang layo. Ang kanyang mga pisngi ay napunit, at maraming ngipin ang nagsilipad. Si Boyd Chingyo ay sumigaw na parang baboy. Si Moran Hongfei ay natakot na hanggal. Ikaw, huwag kang magulo. Tumawag ako ng security guard. Nanginginig sa takot si Moran Hongfei. Nakuha. Sinampal ni Wesley ang mukha ni Moran Hongfei, tumalsik ang dugo, at halos patayin ang buhay ni Moran Hongfei. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Bagamat isa ring business tycoon si Moran Hongfei, kapag nakatagpo siya ng ganoong away, sayang siya. Moran Hongfei, bibigyan kita ng isang gabi para makaalis dito. Pupunta ako para kolektahin ito bukas ng alas 8 ng umaga, kung hindi, ako ang magdadala ng kahihinatnan. Hindi pinahihintulutan ng aking vilya ang anumang polusyon sa labas. Malamig at walang awa na sabi ni Levi. Ang vilya ay tinitirhan ng gang ni Moran Hongfei sa loob ng 6 na taon, kahit nabawiin ito ni Levi, hindi ito maaaring tumira dito. Adik siya sa kalinisan. Ano? Inakala ni Moran Hongfei na mali ang narinig niya. Itong kriminal na kalalabas lang ng kulungan gusto pang bumalik sa villa. Paano kaya ito? Pagkatapos magsalita ay umalis na si Levi dito. Walang pakialam si Moran Hongfei sa pag-uwi, at direktang dinala ang maliit na sekretarya kay Garrison Yaoyang. Sa sandaling ito, si Garrison Yaoyang ay nasa clubhouse, kasama ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig sa bawat gilid, masayang nakakalimutan ang tungkol dito. Ginoo. Hindi maganda si Garrison. Ang malaking bagay ay hindi maganda. Matapos sumugod si Moran Hongfei, sinabi niya kay Garrison Yaoyang ang bagay na iyon. Ginoo. Garrison, you have to call the shots for us, tingnan mo kung paano kami binugbog. Nang makita sina Moran Hongfei at Boyd Chingyo na parang baboy na binugbog, agad na nagalit si Garrison Yaoyang. Kabaligtaran pala. Anong klaseng aso si Levi? Sino ba ang maglakas loob na gumalaw sa akin? Binasag ni Garrison Yaoyang ang isang bote ng beer sa lupa. Wala ka ring silbi, kahit isang may kapansanan na si Levi ay hindi makayanan. Tinitigan ng masama ni Garrison Yaoyang si Moran Hongfei. Mukhang naagrabyado si Moran Hongfei, hindi, Ginoong Garrison, may isang malaking tao sa tabi niya, na napakalakas. Nangangahulugan din na kung hindi ibigay ng araw ang villa, hindi lang ako ang papatayin niya, kundi pati na rin ikaw. Mabuti naman, hindi ba Levi? Bukas ng umaga may personal akong dadalhin sa iyo, gusto kong makita kung paano niya ako ginagalaw. Ngumisi si Garrison Yaoyang. Paalala ni Moran Hongfei, Mr. Garrison, mas mabuting magdala ka ng maraming tao. Natatakot akong magdala ng maraming tao si Levi. Isang uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay ang bumungad sa mga mata ni Garrison Yaoyang, at nginisyon niya, maaari ko bang kunin ang ikatlong Panginoon? Okay lang yan. Ang pangatlong Panginoon ay nakakatakot sa daan. Pagkatapos ay makatitiyak ako. Tila uminom ng reassurance pill si Moran Hongfei. Si San Garrison ay ang Panginoon sa daan ng lungsod, at ang kanyang ilang daang kapatid ay pawang walang awa na Panginoon. Hindi alam ni San Garrison kung gaano karaming dugo ang nasa kanyang mga kamay. Sa paglipas ng mga taon, malaki ang naitulong ng San Garrison kay Garrison Yaoyang. Nang hindi sigurado ang mga shopping mall na iyon, nagpadala si San Garrison ng ilang nakababatang kapatid na lalaki upang magdala ng mga kutsilyo, at ang mga taong iyon ay natakot na umihi ng kanilang pantalon. Kabilang panig, pagka-uwi ni Sarah, na naging abala buong araw, nalaman niyang wala si Levi sa bahay. Saan nagpunta sina Mama at Papa? Hindi ko alam, dapat ba akong lumabas para maghanap ng trabaho? Sabi ni Dale nang hindi nagangat ng ulo. Tatawag ba ako at magtatanong? Pinigilan ni Dale si Sarah. Mula ngayon, Sarah, kailangan mong mag-focus sa trabaho, at sa side ni Levi, medyo mababawasan mo ito at hindi ka maapektuhan. Hahayaan din natin siyang umuwi ng mas kaunti. Hindi makapaniwalang tumingin si Sarah sa kanyang ama, at nagtanong, ano ang ibig sabihin ni tatay? Anak, mag-iiba ang iyong katayuan sa hinaharap, ngunit kailangan mong maging isang malaking tao, at hindi mo maaaring hayaang magkaroon ng epekto si Levi sa iyong reputasyon. Sabi din ni Edith. Sarah sneered, parents, we have to talk about conscience, para manalo ako sa project, I think si Levi ang gumawa nun.
Kung hindi niya nakuha ang imbitasyon ng banquet, hindi tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Totoo naman, may papel nga siya, pero sa huli, ikaw ang pinangalanan, at ang kakayahan mo. Wala itong kinalaman sa kanya, alam mo ba? Sabi ni Dale. Tutulungan ako ng King's Landing, ang kanyang kakayahan ay walang pag-aalinlangan. Ngumisi si Dale. Sarah, ibig mong hayaan siyang kumain ng malambot na pagkain at tulungan ka sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kasong ito, hindi kami magkasundo ng iyong mga magulang. Maaari mong patuloy na makasama siya, ngunit ang kanyang reputasyon at katayuan sa lipunan ay dapat na halos katulad mo. Oo, kung hindi, hindi tayo papayag. Nag-echo din si Edith sa kalsada. Wala akong pakialam sa iyo. Hahanapin ko siya. Naunawaan ni Sarah na pinalaya si Levi. Sa wakas ay tinawagan muli ni Sarah si Levi. Hindi commendat sina Dale at Edith kay Levi. Sinundan ni Levi si Sarah pabalik sa kwarto. Huwag mong masyadong pansinin ang sinasabi ng iyong mga magulang. Naniniwala ako sa iyo dito, basta bigyan ka ng oras, tiyak na magagawa mo. Sabi ni Sarah. Tinanong ni Levi, kumusta ang pamumuhunan? Pagdating dito, malungkot ang tingin ni Sarah. Hoy, huwag mo nang banggitin. Napakahirap. Hindi ako magkasundo sa lahat ng aspeto. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita, tiyak na makakamit ito. Pang-aaliw ni Levi. Sarah, pupunta ka ba sa isang lugar kasama ko bukas? Tanong ni Levi. Ayos ito. 8:00 ng umaga ng ikalawang araw, dumating si Levi sa oras. Sarah, hihingin ko ang villa pabalik ngayon. Walang ibang pwedeng tumira sa wedding room natin. Sabi ni Levi. Laking gulat ni Sarah. Nang makita ni Moran Hongfei si Levi, ngumisi siya. Talaga bang naglakas loob ka bang sumama? Lumayo ka na ba? Gusto kong bawiin ang villa. Walang ekspresyon si Levi. Yell. Sino ito? Gusto mong bawiin ang villa ng Garrison Yaoyang ko. Ang lakas ng loob. Sinabayan ng kakaibang tunog ng yin at yang, dinala ni Garrison Yaoyang ang isang malaking grupo ng mga tao dito. Nakapaloob ang dalawa ni Levi sa 3 bilog at 3 bilog sa labas. Sa tabi ni Garrison Yaoyang, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tangsuit na may 2 peti na walnut sa kanyang kamay, isang peklat na dumadaloy sa kanyang buong mukha, partikular na kapansin-pansin. Ito ang sikat na San Garrison sa Case York Road. Nakakatakot. Kung tutuusin, hindi alam ng lalaking ito kung gaano karaming buhay ang dinadala niya, at napakaraming magnanakaw sa ilalim ng kanyang mga tauhan. Nang makita ni Moran Hongfei na dumating na ang mahigit 100 thug sa ilalim ni Sanye, lubos na gamaan ang loob niya. Sa sobrang takot ni Sarah sa mga masasamang gangster ay mabilis siyang sumandal kay Levi. Tumingin si Garrison Yaoyang kay Sarah, na may bakas ng kasakiman sa gilid ng kanyang bibig. Matagal na niyang pinagnanasaan ang plum dye. Binalak niyang i-abolish si Levi ngayon at pinatulog si Sarah sa harap niya. Levi, bakit ka nandito? Tumingin si Garrison Yaoyang kay Levi nang nanunuya. Ibalik mo ang villa ko. Walang ekspresyon si Levi. Bumalik ka sa villa mo. Ano ang iyong villa? Ito ang aking villa. Ibinigay ko siya kay Moran Hongfei. Itinulak ni Garrison Yaoyang si Levi, huling beses na pinagalit mo ang isang malaking tao, ngayon kailangan kong maghayganti ng magkasama. Putulin muna ang iyong mga paa, at pagkatapos ay patulugin siya. Sa King's Landing tayo, hindi natin matatalo ang iba. Umiiyak si Sarah. Gustong umalis. Huli na. Natanong mo na ba ang 100-odd na kapatid ni Sanye? Biglang nagtaas ng tono si Garrison Yaoyang. Kaka, mahigit 100 tulisan ang humakbang, na ikinakaway ang mga bakal at iba pang sandata sa kanilang mga kamay, na ikinatakot ng 2 Levi. Napaharap sa sitwasyong ito, walang ekspresyon si Levi at tumawag, Wesley, ilipat ang isang rehimyento mula sa rehiyon ng militar ng Case York. Bigyang pansin ang pagiging ganap na armado. Si Sarah ay nasa estado ng takot, at hindi narinig ni Levi ang kanyang sinabi. Dahil mahina ang boses ni Levi, halos marinig ito ng iba. Tungkol naman kay Garrison Yaoyang ay paulit-ulit na nanunuya, oo. May tinawagan. Ano pa ang ganap na armado? Okay. Hindi na kita guguluhin, gusto kong makita kung sino ang matatawagan mo. Napatingin din si San Garrison kay Levi ng may interes. Nanginginig na si Sarah sa takot. Makalipas ang mga 10 minuto. Napatulala ang mga security guard sa front entrance ng Royal Palace Villa area.
Dahil ang mga sasakyang militar na puno ng mga sundalo ay pumasok sa lugar ng Villa, 12-dosenang mga ito. Mayroong ilang mga sasakyan na may mabibigat na armas tulad ng mabibigat na machine gun at mortar. Ang fucking na ito ay may higit sa 1,000 tao, tama ba? Diyos ko, ito ba ay isang fucking group dito? Kabanata 17. Ang villa na dinisenyo ni Levi ay no. A88. Ngayon ang apat na villa area ng A88, A87, A89, at B88 ay puno ng mga sundalo na may mga live ammunition. Nakaayos sa apat na phalanx, seryoso sila tungkol dito, at lahat ng mga karaniwang armas sa kanyang kamay ay puno. Naghintay lang sila ng order. Sa harap ng villa, tinitigan ni Garrison Yaoyang si Levi na may panunuya sa kanyang mukha, ano? Paano naman yung sumigaw? Hindi ba darating? Pinitik ni Levi ang kanyang mga daliri. Susunod na sandali, biglang yumanig ang lupa, at malakas ang tunog ng unipormeng yabag. Anong problema? Anong mali? Nagpalinga-linga ang mga tulisan ni San Garrison, nataranta ang lahat. Ang takbo ay nagiging mas malinaw, at ang mga drum ay karaniwang siksik, tulad ng 1,000 kabayo na nagmamadali. Ito ay, nang makita nila ang apat na square formation na napapaligiran ng mga sundalo, laking gulat ng mga tulisan ni San Garrison. Natigilan si Moran Hongfei. Natigilan si Garrison Yaoyang. Natigilan si San Garrison. Natakot ang lahat ng kalokohan. Saan ka nakakita ng ganitong labanan? Pumila ang apat na sundalo ng phalanx at pinalibutan ang lahat. Isa-isang tinutukan ng malamig na nguso si Garrison Yaoyang at ang iba pa. Bitak, ang mas pinalaki pa ay sa puwang, isang mabigat na machine gun ang nakalagay, at pagkatapos ayusin ang direksyon, nakatutok din ito kay Garrison Yaoyang at sa iba pa. Nakakita pa sila ng mga mortar. Pattern. Itinapon ng mga tulisan ni San Garrison ang kanilang mga patpat at itinaas ang kanilang mga kamay. Maraming tao ang natakot umihi. Malaki ang amoy ng ihi sa bukid. Maging si San Garrison ay itinapon ng walnut sa kanyang kamay at masunurin na itinaas ang kanyang kamay. San Garrison ay nasa kalsada sa loob ng ilang dekada. Anong eksena ang hindi pa nakikita? Hindi kumurap ang eksena ng pagpatay sa mahigit 100 tao. Pero talagang natakot siya sa eksena ngayon. Puff. Direktang lumuhod si Moran Hongfei sa lupa, wala akong ginawa. Tiningnan ni Garrison Yaoyang ang malamig na nguso, nanginginig sa takot. Ako, wala rin akong ginawa. Hindi inakala ni Garrison Yaoyang na tatawag si Levi para sa isang buong grupo. Palaging gulat na gulat si Sarah. Pagkatapos ay binagalan, tumingin siya kay Levi. Sa sandaling ito, naramdaman niyang kumikinang si Levi. Malaki ang laban niya sa isang tawag lang sa telepono. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa frontal square. Ang mga epaulette ng uniporme ng labanan ng pinuno ay pinalamutian ng 2 gintong bar at 3 bituin. Nakakagulat na isang malaking koronel. Si Shane Xiaohui, pinuno ng Iron and Steel Regiment ng Case York Military Region, ay inutusan na protektahan ang general na Diyos ng digmaan. Sumaludo si Shane Xiaohui at sinulyapan si Levi sadya o hindi sinasadya. Sa kabilang direksyon, siksikan sa paligid, lumitaw ang isang lalaking may bituin sa kanyang balikat. Lumitaw din ang isang mayor na general, Major General Wesley. Ang grupo ng bakal ay napalibutan na lahat. Mangyaring magbigay ng mga tagubilin. Si Shane Xiaohui ay tumakbo hanggang sa harapan ni Wesley, at sumaludo sa isang militar na saludo. Hinubad ni Major General Wesley ang kanyang guwantes at malamig na sinabi, "Alam mo ba kung kaninong tirahan ang nandito?" Takot na takot si Garrison Yaoyang kaya nanginginig ang buong katawan niya, at nanginginig niyang sinabi, "Pwede ba? General God of War ba ito?" Ngumiti si Wesley at sinabi, "Eksakto, ang mga villa sa lugar na ito ay pag-aari ng General God of War." Sit-sit, napabuntong hininga si Garrison Yaoyang. Sa sobrang takot ko muntik na akong mawalan ng malay. Matapos marinig ang pamagat na ito, si San Garrison ay natakot ng husto na ang kanyang mukha ay mapatla ng walang dugong mga mata. Kung alam mo na ito ang site ng General God of War, ang kanyang ina ay hindi nang ahas na pumunta dito ng 10 buhay. Anong gagawin mo sa dami ng tao dito? Papatayin mo ba si General God of War? Biglang nahulog ang mga mata ni General Wesley kina Garrison Yaoyang at Sanye. Kabanata 18. Puff. Kuwit. Ang ikatlong Panginoon ng Garrison Yaoyang, Moran Hongfei at higit sa 100 tao ay lumuhod sa lupa.
Hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan, kumpletong hindi pagkakaunawaan. Ang tanawin ng higit sa 100 tao na nakahandusay sa lupa at kawtaw ay lubhang kamangha-mangha. Halos himatayan si Sarah. Hindi ba't malaking pagbabago ito bago at pagkatapos? Napakaraming gangster ang natakot. Sarah, punta ka sa villa, huwag kang mangistorbo sa iba. Sabi ni Levi. Natakot si Sarah sa malaking eksenang ito. Masunurin siyang tumakbo papasok sa villa, hindi man lang siya naglakas loob na tingnan ito. Mga mahal na pinuno, ang bagay na ito ay talagang walang kinalaman sa akin. Tinanggap ako ni Garrison Yaoyang para sa pera. Oo, hindi namin alam. Kuwit, ang ikatlong Panginoon at ang bilang na 100 tao ay mabilis na inalis ang lahat ng pagkakasala at itinapon silang lahat kay Garrison Yaoyang. Si Garrison Yaoyang ay natakot at nagsuka ng isang subo ng lumang dugo. Hayaan mo silang umalis. Ang hindi inaasahan ni Garrison Yaoyang at ng 3 tao ay nangyari, at si Levi pala ang nagsalita. Ang pinaka nakakatakot ay pagkatapos magsalita ni Levi, ikanaway ni Major General Wesley ang kanyang kamay, umalis kayo, mapapatay kayong lahat kapag nakipagkita kayong muli sa kanya mamaya. Hindi ito nangangahulugan na si Levi ay isang kakilakilabot na katotohanan ang pumasok sa isip ng lahat. Gumapang at umalis dito si San Garrison at mahigit 100 tao. Sa takot na may magbigay ng shuttle. Garrison Xiao, inosente ako. Garrison Yaoyang ang lahat. Mabilis ding umiwas si Moran Hongfei sa mga responsibilidad. Biglang ngumiti si Levi, paano dapat pakitunguhan ni Wesley ang traidor? Maging maparusahan. Ungol ni Wesley. Nawala ng malay si Moran Hongfei sa takot. Ngunit ang pagtatapos ng pagkakanulo ay isang patay na dulo lamang. Patay na si Moran Hongfei. Nang makita ang pagtatapos ni Moran Hongfei, agad na humingi ng awa si Garrison Yaoyang, Brother Levi, hindi namin alam kung sino ka ngayon. Maaari mo ba akong iligtas para sa kapakanan ng isang pamilya? Basta babalik ka, siguradong matutuwa ang pamilya. Panipi. Sa oras na ito, talagang naglaro si Garrison Yaoyang ng emotional card. Natuwa si Levi, minsan ay nag-ambala ako sa iyo at itinapon ang aking mga paa sa lansangan na parang aso. Naisip mo na ba na isang pamilya tayo? Kuya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, talagang isang hindi pagkakaunawaan. Si Garrison Yaoyang ay malapit nang umiyak. Narinig ko na kailangan mong matulog kasama ang aking asawa. Dahan-daang lumapit si Levi kay Garrison Yaoyang. Sa sobrang takot ni Garrison Yaoyang ay hindi siya makatayo. Nauutal niyang sabi, Kuya, biro iyon, biro. Deserve mo rin bang magbiro? Tinamaan ni Levi ng suntok si Garrison Yaoyang. Sa isang suntok, nahimatay si Garrison Yaoyang. Ibigay mo sa pamilyang Garrison. Sabihin mo lang na ito ang unang Reg Along ibinigay ni Levi. Walang ekspresyon si Levi. Naiintindihan mo, General Wesley Road. Bueno, naaalala kita, Colonel Shane Xiaohui. Napatingin si Levi kay Shane Xiaohui. Saludo sa General. Isang mahabang dagandong ang pinakawalan ni Shane Xiaohui, at ang lahat ng mga sundalo ng Iron and Steel Group ay lumapit kay Levi upang sumaludo. Nagbalik si Levi ng karaniwang saludo sa militar. Pagpasok ni Levi sa villa, nakita niya si Sarah na nanginginig na nakaupo sa sofa. Ang eksena ng 1,000 tao na nagtitipon ngayon ay talagang natakot sa kanya. Para hindi na naglakas loob si Sarah na tingnan ang sitwasyon sa labas. Sarah, huwag kang mag-alala, okay lang, naayos na ang lahat. Magiging atin na ang villa na ito mula ngayon. Niyakap ni Levi si Sarah. Itinaas ni Sarah ang kanyang ulo at hindi siguradong nagtanong, talaga? Oo, kung hindi, hayaan mong tumira ang mga gangster na ito, determinado kaming hindi mabuhay, plano kong ibagsak at muling itayo. Lumapit si Levi. Si Sarah, na binagalan, ay seryosong tumingin kay Levi at nagtanong, may tanong ako sa iyo, dapat sagutin mo ako ng totoo. Okay, pwede kang magtanong. Kinagat ni Sarah ang kanyang labi at nagtanong, may kinalaman ka ba kay General God of War, o kay Major General Wesley? Please sagutin mo ako ng seryoso. Kabanata 19. Tumanggo si Levi, ito ay nauugnay, dahil ako ay general na Diyos ng digmaan, sabi ko sa piging ng pamilya. Nang marinig ito, agad na pumuti si Sarah at sinulyapan ni Levi si Levi, kung gagawin mo ulit ito, hindi kita papansinin. Sa kanyang opinyon, si Levi ay nagyayabang ng ganito. Well, wala akong kinalaman sa kanila.
Walang magawang sabi ni Levi. Kung gayon, bakit hindi lamang dumating si Young Dragon Young kasama ang iyong tawag, ngunit pumunta rin sa isang grupo? Naghihinalang tanong ni Sarah. Pagdating ko rito kagabi, nadatnan ko si Major General Wesley na naninirahan dito, at napagpasyahan kong nandoon si General God of War. Ngayon ay tumawag si Garrison Yaoyang ng isang grupo ng mga tao, at tumawag ako at sinabi sa may katuturang departamento na may aatake sa general na Diyos ng digmaan. Kaya agad akong lumapit. Isang regiment. Sa ganitong paraan lang maipaliwanag ni Levi. Hindi naniniwala ang mga tao na magsasabi ako ng totoo. Ayan yun. Hindi nakakagulat na sinabi ni Major General Wesley na dito nakatira si General God of War. Makatuwirang sabihin iyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Sarah na ang lahat ay may katuturan. Ibalik mo lahat ng gusto mong ilipat. Hindi ako mabubuhay dito. Lumapit si Levi. Hindi ako gagalaw. Ang hirap magtanong ng parents ko kapag lilipat na ako ng bahay. Napailing si Sarah. Ang lungsod ng Tianshui Villa. Ito ay isa sa mga pinakamarangyang villa sa Case York. Matatagpuan dito ang pamilyang Garrison, na naging pampubliko lamang. Sa oras na ito, wala pang 9:00. Para sa mga taong tulad ng pamilyang Garrison, hindi pa oras para magtrabaho. Kaya narito ang karamihan. Sa oras na ito, may naghatid kay Garrison Yaoyang. Hindi nagtagal, nalaman ng lahat sa pamilyang Garrison na ipinadala rin si Garrison Yaoyang sa pinakamalapit na ospital. Isinugod sa ospital sina Charlie, Ramond, Edmund at iba pa. Tanong ni Charlie, kumusta si Yaoyang? Ginoo. Garrison, hey, naging vegetative na ang young Lord Yaoyang, at natatakot ako na hindi na siya magising muli. Bamantong hininga ang doktor pagkatapos ng pagsusuri. Ano? Isang gulay. Naging gulay ang anak ko. Mukhang hindi ka panipaniwala si Edmund. Ipinaliwanag ng doktor, ang young Lord Yaoyang ay natama ng husto, na siyang pangunahing kadahilanan na humahantong sa pagiging isang vegetative. Tanong ni Charlie na may pagtatampo, sino ang nagpadala kay Yaoyang? Bulong ni Ramond, Dad, magkaharap silang dalawa. Umalis sila matapos silang paalisan, ngunit nag-iwan ng isang salita. Ano? Sabihin mo dali. Isang alo ng pamimilit ang pinakawalan ni Charlie. Agad na sinabi ni Ramond, ito ang unang regalo mula kay Levi. Ano? Isang regalo mula kay Levi. Kung gayon ang lahat ay sanhi ng Levi. Muntik nang mabaligtad ni Edmund ang mesa. Levi, papatayin kita. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Levi ngayon, puputulan ko siya. Mamamatay tao si Edmund. Yung pangatlo, teka, binabalaan tayo ni Levi. Kung mayroon kang unang regalo, magkakaroon ng pangalawa at pangatlong regalo. Hindi ko inaasahan na isang araw ay babalaan ako ni Levi. Haha, ilang beses nang umisi si Charlie habang nasa likod ang mga kamay. Dad, tinanong ko si Van para malaman kung ano ang nangyayari. Naniniwala ako na magkakaroon ng mga resulta sa lalong madaling panahon. Sabi ni Ramon. Pagkababa pa lang ng boses, hinihingal na si Van. Lolo, Dad, at third uncle, nalaman ko na. Nag-away sina Yaoyang at Levi dahil sa villa ng Royal Palace. Si Yaoyang ay binugbog ni Levi. Mahinang sabi ni Van. Ano, hindi pa rin kaya ni Yaoyang nalinisin ang isang Levi? Hindi ba't madalas siyang makihalubilo sa ikatlong Panginoon sa daan? Bakit hindi ito kayang lutasin ng isang Levi, at siya ay binugbog na parang gulay? Tanong ni Charlie. Kabanata 20. Kakaiba ang narito, at kinuha ni San Garrison ang maliit na 110 kasama si Yaoyang. Pero binugbog pa rin si Yaoyang. Ngayon ay hindi binanggit ni San Garrison ang bagay na ito, at ipinapayo niya sa amin na huwag masaktan. Levi. Sinabi ni Van ang lahat ng nahanap niya. Ano, meron pa bang ganitong sitwasyon? Hindi ba ibig sabihin ay natatakot ang ikatlong Panginoon? Kung kaya mong takutin ang pangatlong Panginoon, ibig sabihin may kaunting lakas si Levi. Sabi ni Ramon. Tumanggo si Charlie, oo. Ayon dito, hinirang si San Garrison na matakot sa iba. Anong problema? Kalalabas lang ni Levi sa kulungan, mayroon ba siyang ganitong lakas? Napakabilis ng pag-iisip ng hipag ni Levi na si Colin, at ngumiti siya at sinabing, Lolo, sa tingin ko 80% ng mga kakilala ni Levi ang ilang daos sa bilangguan. Bagamat maayos ang San Garrison, maihahambing ito sa tunay na amo na malayo. Posible na ang mga kriminal na alam ni Levi ay supilan ang San Garrison.
Hindi ba ako binalaan ni Levi noong listeng bangkot kanina? Humihingi tayo ng tawad at mangumpisal sa loob ng isang buwan, o maaari nating gamitin ang lahat ng ating lakas at paraan upang maghintay. Malamang dependent siya dito. Panipi. Pagkatapos ng paalala ni Colleen, sinabi agad ni Charlie, hindi pwede. Ganyan dapat. Nakilala ni Levi ang amo sa bilangguan, kaya naglakas loob siyang lumapit at sigawan tayo. Hinawakan ni Ramond ang kanyang baba at naisip, mukhang hinamak namin ang munting halimaw na ito noon. Mayroon na ba ngayon ang maliit na hayop na ito? Wala akong pakialam kung anong uri ng malalaking tao ang kilala ni Levi, ngunit binugbog niya ang aking anak ng ganito, kailangan kong maghiganti. Si Edmund ay nasilaw sa puot. Sabi ni Van, Tito San, tiyak ang paghihiganti. Ngunit kailangan nating alamin ang sitwasyon, tulad ng kung sino ang nasa likod ni Levi. Ano ba ang pinaasa niya? Kahit na hindi tayo natatakot, kung mas mababa ang paghihirap natin, mas mababa ang paghihirap natin. Tumanggo si Charlie, oo, tama si Van. Iniisip ni Levi na kaya niyang sugpuin si Sanyay at gawin ang anumang gusto niya. Humph, nakakatawa. Sanyay is not even a F asterisk or to our Garrison family. Ako ay kabilang sa pamilyang Garrison. Ilang tao ang maaaring maging kalaban ng lakas ng Case York. Higit pa rito, ang mga kontak ng aking pamilyang Garrison ay nasa buong tatlong larangan ng negosyo, politika, at militar, at marami pang ang mga kaibigan sa kalsada. Kahit na si Levi ang nasa likod ng pinakamalakas na amo sa daan ng lungsod, ayaw mong hawakan ang buhok ng pamilya kong Garrison. Panipi. Oo, naisip ni Levi na magagawa niya ang anumang gusto niya sa isang malaking tao, at papatayin ko siya pagkatapos kong malaman. Sumilay sa mga mata ni Edmund ang uhaw sa dugo na layuning pagpatay. Si Garrison Nanhui, ang pangalawang anak ng pamilya Garrison, ay hindi napigil ang sabihin, palagi kong nararamdaman na may mangyayari. Si Levi ay kalmado at mahinahon at kayang kalkulahin ang bawat hakbang. Siguradong nandito na siya sa pagkakataong ito, kaya mas mabuting mag-ingat tayo. Ngumiti si Van, Tito San, masyado kang nag-aalala. Nakarinig ka na ba ng salita? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng pagsasabuatan ay walang silbi. Sa kasalukuyang lakas ng aking pamilyang Garrison, hindi ako natatakot. Oo, ang pangatlong anak, masyado kang maraming iniisip. Sabi din ni Charlie. Ngunit bamantong hininga si Garrison Nanhui, mas mabuting mag-ingat, palagi kong nararamdaman na may mali. Siya ay may isang malakas na premonition, na palaging tahimik. Hindi madali si Levi. Kuwit. Sa gabi, umuwi sina Levi at Sarah. Sinigawan ni Dale si Levi, anong ibig mong sabihin? Papatayin mo ba si Sarah? Kung ayaw mong manatili sa bahay, maaari kang lumabas. Anong meron kay Dad? Anong problema sa King's Landing? Parehong natulala sina Sarah at Levi.